Sa paanan ng kabundukan ng Amihan ay naroon ang isang maliit na baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Napapalibutan ito ng malalawak na bukirin, matatayog na puno at malinaw na batis na dumadaloy mula sa kabundukan. Tahimik ang buhay ng mga tao roon. Araw-araw silang nagtatanim, nag-aani, at namumuhay ng payapa. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng baryo, may isang alamat na matagal nang ikinukwento ng matatanda tuwing gabi. Ayon sa kanila, sa pinakamatandang bahagi ng kagubatan ay may nakatirang isang diwata na higit na matanda kaysa sino mang tao sa lupa. Walang nakaalam kung ilang siglo na itong nabubuhay. Ang iba ay nagsasabing kasabay siya ng unang pagsibol ng mga puno sa kagubatan. Ang iba naman ay naniniwalang siya ang tagapagbantay ng kalikasan. Tinatawag siya ng mga tao na si Diwatang Lira. Hindi siya madalas makita ng mga tao. Kapag may nakakasalubong man sa kanya, iyon ay sa mga gabing maliwanag ang buwan o kaya'y sa mga umagang nababalot ng hamog ang kagubatan. May mga nagsasabing, maganda siya tulad ng isang dalagang walang kupas ang kagandahan. Ngunit mayroon ding nagsasabing, isa na siyang kulubot na matanda na nakasuot ng puting kasuotan at may mahabang buhok na kulay pilak. Ano man ang kanyang tunay na anyo, iisa lamang ang sigurado. Taglay niya ang mga kapangyarihang hindi kayang unawain ng tao. Sa parehong baryong iyon ay nakatira ang isang binatang nagngangalang Elias. 18 taong gulang pa lamang siya, ngunit batid na niya ang hirap ng buhay. Maaga niyang naulila ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay madalas magkasakit dahil sa labis na pagtatrabaho sa bukid. Kaya naman si Elias ang nagsikap upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mabait siyang tao, masipag, at higit sa lahat may mabuti siyang puso. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila hindi ngumingiti ang kapalaran sa kanilang mag-ina. Isang taon na halos walang ani ang kanilang bukirin. Natuyo ang mga pananim, nasira ang mga gulay, at halos wala silang maipambili ng pagkain. Dumating pa ang panahon na kinakailangan nilang maghati sa isang pirasong tinapay upang maitawid lamang ang isang araw. Isang gabi, habang nakahiga si Elias sa kanilang maliit na kubo, hindi siya makatulog. Naririnig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina mula sa kabilang bahagi ng silid. Napabuntong hininga siya. "Paano ko kaya matutulungan si inay?" bulong niya. Tumingala siya sa bubong na yari sa nipa. Pakiramdam niya ay lalo pang bumibigat ang bawat araw. Ngunit wala siyang balak sumuko. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nagpasya siyang pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang maghanap ng mga prutas at halamang maaari nilang ibenta sa bayan. Dala ang isang lumang basket, nagsimula siyang maglakad. Habang lumalalim siya sa kagubatan, ay napansin niyang kakaiba ang paligid. Mas malamig ang hangin, mas tahimik, at tila may kung anong nagmamasid sa kanya mula sa mga puno. Ngunit hindi siya natakot. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Lumipas ang ilang oras. Napadpad siya sa isang lugar na hindi pa niya kailanman nakita.
May isang napakalaking puno sa gitna ng kagubatan. Ang katawan nito ay napakalapad na hindi ito kayang yakapin ng 10 tao. Ang mga ugat nito ay tila mga higanteng ahas na nakabaon sa lupa. Napatigil si Elias. Sa ilalim ng puno ay may nakaupong isang matandang babae. Nakasuot ito ng puting kasuotan. Mahaba ang buhok nitong kulay pilak at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap na parang mga bituin. Nagulat si Elias. Hindi niya narinig ang pagdating nito. Hindi rin niya napansin kung paano ito napunta roon. Ngunit sa kung anong dahilan, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay tila may kakaibang kapayapaan siyang nadama. Ngumiti ang matanda. Lumapit ka, Elias. Nanlaki ang mga mata ng binata. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Mahinang natawa ang matanda. Marami akong nalalaman. Nag-atubili man, lumapit pa rin si Elias. Tinitigan siya ng matanda. Parang binabasa nito ang bawat lihim sa kanyang puso. Nahihirapan ka, tumango si Elias. Opo, mahal mo ang iyong ina. Opo, at handa kang gawin ang lahat para sa kanya. Muling tumango ang binata, napangiti ang matanda. Iyan ang dahilan kung bakit narito ka ngayon. Hindi na unawaan ni Elias ang kanyang sinabi. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ay inilabas ng matanda ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang kakaibang binhi. Kasing liit lamang ito ng kuko. Ngunit kumikislap ito na parang may sariling liwanag. Napamangha si Elias. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Ano po yan? Isang mahiwagang binhi. Nagtaka ang binata. Binhi lamang po? Hindi ordinaryong binhi. Napatingin ang matanda sa kalangitan. Matagal ko itong iningatan. Bakit po ninyo ibibigay sa akin? Dahan-dahang tumayo ang matanda. Sapagkat ikaw ang napili. Napakunot noo si Elias. Hindi ko po nauunawaan. Darating ang panahon na mauunawaan mo rin. Iniabot ng matanda ang binhi. Nag-alangan si Elias ngunit tinanggap niya ito. Mainit ito sa kanyang palad. Parang buhay. Parang may tibok. Napatitig siya rito ng ilang sandali. Pagkatapos ay muling tumingin sa matanda. Ngunit nagulat siya. Wala na ito. Parang naglaho sa hangin. Napaatras siya. Nanay! Mabilis niyang nilingon ang paligid. Ngunit wala na talaga ang matanda. Tanging ang malaking puno at ang malamig na hangin lamang ang natira. Kinabahan siya. Ngunit kasabay niyon ay may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may nagsasabing mahalaga ang binhing hawak niya. Maingat niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay nagpasya siyang umuwi. Nang makarating siya sa kanilang kubo, ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Nak, ayos ka lang ba? Opo, inay. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari, ngunit nang marinig iyon ng kanyang ina, ay bigla itong namutla. Ang matandang babaeng iyon. Opo, siya marahil ang diwatang Lira. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ang diwata sa alamat, tumango ang kanyang ina. Nakakita na rin siya noon ng iyong ama noong bata pa siya. Napatitig si Elias sa mahiwagang binhi.
Lalong dumami ang kanyang mga tanong, ngunit wala pang nakaaalam ng sagot. Nang sumapit ang gabi ay inilagay niya ang binhi sa tabi ng kanyang higaan. Maya-maya ay nakatulog siya, ngunit pagsapit ng hating gabi ay nagising siya. May kakaibang liwanag sa loob ng kubo, napabangon siya, at laking gulat niya nang makita na ang mahiwagang binhi ay lumulutang sa hangin. Naglalabas ito ng gintong liwanag, unti-unti itong umiikot, at sa gitna ng liwanag ay may lumitaw na mahiwagang larawan. Isang malaking puno, napakalaki, napakaganda. At sa ilalim nito ay nakatayo ang matandang diwata. Tumingin ito kay Elias. Pagkatapos ay nagsalita, "Ingatan mo ang binhi. Ito ang susi sa kapalaran ng iyong mundo. Nawala ang larawan." Kasabay ng pagkawala ng liwanag, muling bumagsak ang binhi sa kanyang palad. Nanginginig na napaupo si Elias. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng lahat ng iyon, ngunit isang bagay ang kanyang natitiyak. Hindi ordinaryong binhi ang kanyang natagpuan, at ang pagtanggap niya rito ay simula pa lamang ng isang napakalaking pakikipagsapalaran na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi nakatulog ng maayos si Elias matapos ang nangyari nung hating gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mahiwagang liwanag, ang larawan ng napakalaking puno at ang tinig ng matandang diwata. Ingatan mo ang binhi. Ito ang susi sa kapalaran ng iyong mundo. Hindi niya maunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Paano magiging mahalaga ang isang maliit na binhi sa kapalaran ng buong mundo? Isa lamang siyang simpleng binata mula sa isang maliit na baryo. Wala siyang kayamanan, wala siyang kapangyarihan, at lalong wala siyang alam tungkol sa mga mahiwagang bagay. Pagsikat ng araw ay agad siyang bumangon. Nakita niyang mahimbing pa ang tulog ng kanyang ina. Tahimik niyang inilabas ang mahiwagang binhi mula sa maliit na supot na pinaglagyan niya rito. Nandoon pa rin ang kakaibang kinang nito. Hindi ito nawawala. Parang may sariling buhay. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Muli niyang naramdaman ang kakaibang init na nagmumula rito. Napabuntong hininga siya. "Ano ba talaga ang lihim mo?" bulong niya. Ngunit syempre, walang sumagot. Matapos mag-almusal ng kaunting lugaw, ay nagtungo siya sa kanilang bukirin. Ang dating luntiang taniman ay halos wala ng buhay. Tuyot ang lupa, nakalaylay ang mga natitirang halaman. Nakakalungkot itong pagmasdan. Napaupo si Elias sa gilid ng bukid. Hindi niya alam kung paano nila maitataguyod ang kanilang buhay kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan. Habang nakatingin siya sa bukirin, ay napatingin siya sa binhi. Biglang may naisip siya. Ano kaya kung itanim ko ito? Agad din siyang nag-alangan. Paano kung masira ito? Paano kung mawala ang kapangyarihan nito? Ngunit muli niyang naalala ang sinabi ng diwata. Ibinigay ito sa kanya. Ang binhi ay para sa kanya, at ang mga binhi ay likas na itinatanim. Tumayo siya. Naghanap siya ng maliit na bahagi ng lupa sa gitna ng kanilang bukirin. Kumuha siya ng patpat at naghukay ng maliit na butas. Muli niyang pinagmasdan ang mahiwagang binhi. Pagkatapos ay marahan niya itong inilagay sa lupa. Tinabunan niya ito at saka diniligan gamit ang natitira nilang tubig. Pagkatapos noon ay wala nang nangyari.
Tahimik lamang ang paligid. Narinig niya ang huni ng mga ibon, ang pagaspas ng hangin, at ang mahinang pagdaloy ng batis sa di kalayuan. Napakamot siya sa ulo. Marahil ay kailangan lamang nitong tumubo tulad ng ordinaryong halaman. Kaya nagpa siyang maghintay. Lumipas ang buong maghapon. Wala pa ring nangyayari. Pagsapit ng gabi ay muli siyang bumalik sa lugar. Tahimik pa rin. Ngunit nang siya ay tatalikod na sana, ay may napansin siya. May maliit na berdeng usbong na sumisilip mula sa lupa. Napakurap siya. Hindi siya makapaniwala. Kanina lamang ay wala iyon. Lumapit siya. Masdan na masdan niya ang maliit na usbong. Maliwanag itong kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi ito ordinaryong halaman. Sigurado siya. Ngumiti si Elias. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan ay nakaramdam siya ng pag-asa. Kinabukasan ay agad siyang nagtungo sa bukirin. Ngunit halos mabitiwan niya ang dala niya timba nang makita ang kanyang nasaksihan. Ang maliit na usbong ay isa ng halamang halos kasintaas ng tao. Nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible! Lumapit siya. Makapal ang tangkay nito. Makintab ang mga dahon. At tila may dumadaloy na gintong liwanag sa loob ng mga ugat nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumipas lamang ang isang gabi. Ngunit ang halamang iyon ay lumaki ng parang ilang taon ang itinagal. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kubo. Inay! Inay! Lumabas ang kanyang ina. Ano iyon? Halikayo po! Nagtatakang sumunod ang matanda. Pagdating nila sa bukirin ay natigilan din ito. Hindi ito makapagsalita. Matagal itong nakatitig sa mahiwagang halaman. Sa wakas ay napaupo ito sa damuhan. Lumang mga alamat, mahina nitong sabi. Inay, may mga kwento noon tungkol sa punong buhay. Napatingin si Elias. Ano po iyon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng kanyang ina. Ayon sa alamat, may isang puno na kayang magbigay ng buhay sa mga lupang namamatay. At ang mga bunga nito ay may kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Tahimik na nakinig si Elias. Ngunit marami ang naniwalang alamat lamang iyon. Napatingin silang dalawa sa halaman. At sa unang pagkakataon ay nagsimula silang maniwala na baka totoo nga ang mga sinaunang kwento. Mula noon ay araw-araw nilang inalagaan ang mahiwagang halaman. Lalong lumalakas ang paglaki nito. Pagkaraan ng 3 araw ay isa na itong maliit na puno. Pagkaraan ng 1 linggo ay nalampasan na nito ang taas ng kanilang kubo. Nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay ang kakaibang puno. Nagtataka ang lahat. May ilan na humanga. May ilan na natakot. At mayroon ding nainggit. Isa sa mga ito ay si Don Marcelo. Siya ang pinakamayamang tao sa baryo. Halos lahat ng lupa ay pag-aari niya. Mayroon siyang malalawak na bukirin, mga tauhan, at malaking bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan ay kilala siya sa pagiging sakim. Nais niyang mapasa kanya ang lahat ng magagandang bagay. Nang marinig niya ang tungkol sa mahiwagang puno, ay agad siyang nagtungo sa bukirin ni Elias, kasama ang ilan niyang tauhan.
Tinitigan niya ang puno. Hindi maitago ang pagkamangha sa kanyang mukha. Napakaganda. Ngunit agad ding napalitan iyon ng pagnanasa. Magiliw siyang ngumiti kay Elias. Ipagbili mo sa akin ang punong ito. Nagulat si Elias. Hindi po maaari. Bumaba ang ngiti ni Don Marcelo. Bibigyan kita ng maraming salapi. Hindi po. Dodoblehin ko. Umiling si Elias. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi dapat mapunta sa iba ang puno. Lalo na sa taong hindi mabuti ang hangarin, unti-unting tumigas ang mukha ng mayamang lalaki. Pinag-iisipan mo ba ang alok ko? Opo. At tumatanggi ka? Opo. Naging malamig ang tingin ni Don Marcelo. Pagkatapos ay tumalikod siya. Ngunit bago siya umalis ay tumingin muna siya sa mahiwagang puno. At sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding pagnanais na mapasakan niya ito. Nang gabing iyon ay hindi mapakali si Elias. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Kaya nagpasya siyang bantayan ng puno. Tahimik siyang umupo sa ilalim nito. Maliwanag ang buwan. Malamig ang hangin. Lumipas ang ilang oras. Hanggang sa may narinig siyang mga yabag. Agad siyang nagtago sa likod ng puno. Maya-maya ay may lumitaw na 3 lalaki. Mga tauhan ni Don Marcelo. May dala silang mga palakol. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Balak nilang putulin ang puno. Dahan-dahan silang lumapit. Ngunit nang itaas ng unang lalaki ang kanyang palakol, ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kasabay nito ay kumislap ang buong puno. Nagningning ang mga dahon nito. At mula sa lupa ay umusbong ang mga ugat na tila buhay. Napaatras ang mga lalaki. Ang mga ugat ay mabilis na gumapang sa kanilang mga paa. Napasigaw sila sa takot. Binitawan nila ang kanilang mga palakol at nagsitakbo palayo. Sa loob lamang ng ilang saglit ay wala na sila. Naiwang mag-isang nakatayo si Elias. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Unti-unting bumalik sa normal ang puno. Humupa ang hangin, nawala ang liwanag, at muling naging tahimik ang gabi. Maya-maya ay may narinig siyang pamilyar na tinig. Nagising na ang kapangyarihan nito. Mabilis siyang lumingon, at doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay muling nakita ni Elias ang matandang diwata. Nakatayo ito sa likuran niya, tahimik, mapayapa. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas seryoso ang kanyang mukha. Diwatang Lira, mahina niyang sabi. Tumango ang diwata. Simula pa lamang ito, Elias. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumingin ang diwata sa lumalaking puno. May mga taong magnanais na angkinin ang kapangyarihan nito. Tulad ni Don Marcelo? Higit pa roon. Napakunot noo si Elias. At ang sumunod na sinabi ng diwata ay nagdulot ng matinding pangamba sa kanyang puso. Sapagkat may mga nilalang na matagal nang naghahanap sa binhing iyan. At ngayong ito ay tumubo na, alam na nilang muli itong natagpuan. Natahimik si Elias. Anong mga nilalang? Tumingin ang diwata sa madilim na kagubatan. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Elias ang bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang mga anino na minsang nagtangkang sirain ang buong mundo.
Matagal na nakatitig si Elias sa matandang diwata matapos niyang marinig ang nakakatakot na babala nito. Tahimik ang paligid. Ang malamig na hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mga dahon ng mahiwagang puno. Ngunit sa puso ni Elias ay tila may bagyong nagngangalit. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. "Anong mga anino po ang tinutukoy ninyo?" tanong niya. Tumingin ang diwata sa malayong bahagi ng kagubatan. Parang may nakikita itong hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Napakatagal na panahon na ang lumipas bago isinilang ang mga tao sa lugar na ito. Mayroon ng dalawang puwersang naglalaban noon. Napakinggan ng mabuti ni Elias ang bawat salita. Ang una ay ang liwanag. Ang ikalawa ay ang kadiliman. Habang lumalakas ang mga nilalang ng liwanag, ay lalo namang lumalalim ang kapangyarihan ng mga nilalang ng anino. Huminto sandali ang diwata. Nanganganib noon ang buong daigdig. "Ano po ang nangyari?" tanong ni Elias. Nagkaisa ang mga tagapagbantay ng kalikasan. Ipinanganak nila ang unang punong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Mula po sa binhing tulad nito, tumango ang diwata. Oo, at sa pamamagitan ng punong buhay ay naitaboy ang mga nilalang ng kadiliman. Napatingin si Elias sa puno. Kumikislap ito sa ilalim ng buwan. Ngunit ngayon ay tila mas mabigat ang kahulugan nito. Hindi po ba sila tuluyang nawala? Hindi agad sumagot ang diwata. At ang katahimikang iyon ang nagbigay ng sagot sa binata. Hindi. Dahil hindi kailanman tuluyang nawawala ang kadiliman. Napayuko si Elias, lalong bumigat ang kanyang dibdib. "Kung ganoon po, bakit ako?" Ngumiti ng bahagya ang diwata, "Dahil ikaw ang may pusong hindi pa nadudungisan ng kasakiman. Hindi po ako espesyal." "Nagkakamali ka." Tumitig ito sa kanya. "Maraming tao ang naghahangad ng kapangyarihan. Ngunit kakaunti lamang ang handang gamitin ito para sa iba." Hindi na nakapagsalita si Elias. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may naniwala sa kanya ng ganoon. Maya-maya ay nagsimulang maglaho ang anyo ng diwata. "Hintay po!" Napahinto ito. "Paano ko po mapoprotektahan ang puno?" Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa labi nito. "Makinig ka sa puso mo." At sa isang iglap ay naglaho itong parang hamog sa hangin. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Elias na hindi na magiging ordinaryo ang kanyang buhay. Kinabukasan ay kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa mahiwagang puno. Dumami ang mga taong gustong makita ito. May mga magsasakang humahanga. May mga matatandang nagdarasal sa ilalim nito. May mga batang naglalaro sa paligid nito. Ngunit habang dumarami ang mga taong bumibisita, ay lalo ring lumalaki ang panganib. Sa malaking bahay ni Don Marcelo ay nag-uusap naman ang mayaman at ang kanyang mga tauhan. Galit na galit siya. Hindi maaring manatili kay Elias ang punong iyon. Tahimik ang lahat. "Wala kayong silbi!" sigaw niya. Napayuko ang mga tauhan. Biglang nagsalita ang isa. "Don Marcelo!" "Ano?" "May isang estrangherong naghahanap sa inyo." Napakunot noo ang mayaman. "Papasukin mo."
Pagkaraan ng ilang sandali ay bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Hindi makita ng malinaw ang kanyang mukha, ngunit kakaiba ang kanyang presensya. Malamig, nakakatakot, at tila may dalang kadiliman. Napatayo si Don Marcelo. "Sino ka?" Ngumiti ang estranghero. "Ako ang makatutulong sa iyong makuha ang puno." Nanlaki ang mga mata ng mayaman. "Paano mo nalaman ang tungkol doon? Higit pa sa inaakala mo ang nalalaman ko." Lumapit ang estranghero. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Don Marcelo ang kanyang mga mata. Pulang-pula, parang nagliliyab, napaatras siya. Ngunit mabilis na napalitan ng pananabik ang kanyang takot. "Matutulungan mo ba ako?" "Oo." "Ano ang kapalit?" Ngumiti ang estranghero. "Wala sa ngayon." Hindi alam ni Don Marcelo na ang ngiting iyon ay puno ng panganib. Samantala, sa bukirin ni Elias ay may kakaibang nangyayari. Napansin niyang nagsisimulang gumanda ang kanilang lupa. Ang dating tuyong bahagi ng bukid ay muling nagiging mataba. Ang mga halaman na dati nalalanta ay nagiging luntian. At ang mga punong matagal nang hindi namumunga ay nagsimulang mamulaklak. Nagulat ang buong baryo. Sa loob lamang ng ilang araw ay naging masagana ang paligid ng kanilang tahanan. Unti-unting bumuti rin ang kalagayan ng kanyang ina. Hindi na ito madalas magkasakit. Mas lumalakas ang katawan nito. Mas masigla. Mas masaya, na puno ng pag-asa ang kanilang tahanan, ngunit hindi lahat ay masaya. Sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan ay may isang lugar na hindi pinupuntahan ng mga tao. Tinatawag itong lambak ng mga anino. Ayon sa matatanda, isinumpa raw ang lugar na iyon. Walang tumatagal na hayop doon. Walang halamang tumutubo, at kahit ang sikat ng araw ay tila natatakot pumasok. Sa gitna ng lambak ay nakatayo ang isang malaking bato. Biglang nagsimulang umilaw ang mga kakaibang simbolo rito. Kasabay nito ay umihip ang malamig na hangin. At mula sa ilalim ng lupa ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Matangkad. Maitim ang balat, mahahaba ang mga kuko, at pulang-pula ang mga mata. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Parang kagigising lamang mula sa napakahabang pagkakatulog. Tumingin ito sa direksyon ng baryo. Pagkatapos ay ngumiti, isang ngiting puno ng kasamaan. Natagpuan na rin sa wakas ang binhi. Muling umihip ang hangin, at kasabay nito ay nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. Isa-isa silang lumitaw mula sa kadiliman. Parang mga nilalang na matagal nang nakakulong. Lumuhod ang mga ito sa harapan ng nilalang. "Ano po ang inyong utos, Panginoong Morvac?" Mabagal itong tumingin sa kalangitan. "Hanapin ninyo ang punong buhay at dalhin ninyo sa akin ang batang nagbabantay rito." Tumango ang mga anino. Pagkatapos ay naglaho silang parang usok. Muling napuno ng katahimikan ang lambak. Ngunit nagsimula na ang isang panganib na hindi alam ng mga tao sa baryo. Nang gabing iyon ay hindi mapakali si Elias. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may nagmamasid sa kanya. Parang may papalapit na panganib. Lumabas siya ng kubo. Tahimik ang gabi.
Ngunit napansin niyang hindi gumagalaw ang mga ibon, hindi umaawit ang mga kuliglig, at maging ang hangin ay tila tumigil. Napakunot noo siya. Pagkatapos ay narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa kagubatan. Isa, dalawa, tatlo. Parami ng parami, mabagal siyang lumingon. At halos tumigil ang kanyang paghinga. Sa gilid ng kagubatan ay may mga matang kumikislap sa dilim. Pulang-pula, daan-daan, nakatingin lahat sa kanya. Unti-unti silang lumalapit at sa unang pagkakataon ay tunay na nakaramdam ng takot si Elias. Sapagkat alam niyang dumating na ang mga nilalang na ibinabala ng matandang diwata. Napatigil si Elias sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Tanging ang malalalim niyang paghinga lamang ang maririnig sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng gabi. Sa harapan niya ay daan-daang mapupulang mata ang kumikislap mula sa dilim ng kagubatan. Mistulang mga nagbabagang uling ang mga iyon. Unti-unti silang lumalapit. Kasabay ng bawat hakbang ay tila lumalamig ang paligid. Parang nawawala ang buhay sa hangin. Napalunok si Elias. Ngayon lamang siya nakakita ng ganoong mga nilalang. May anyong tao ang ilan. May iba namang tila mga hayop, ngunit iisa ang kanilang pagkakatulad. Puro kadiliman ang bumabalot sa kanilang mga katawan. Wala silang malinaw na mukha. Tanging ang kanilang mga pulang mata lamang ang malinaw na nakikita. Biglang umalingaw-ngaw ang isang mababang ungol at kasabay nito ay nagsimula silang tumakbo. Direkta silang papunta sa bukirin. Direkta silang papunta sa punong buhay. Elias! Napalingon siya. Lumabas ang kanyang ina mula sa kubo. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang mga nilalang. Inay, pumasok po kayo! Mabilis na tumakbo ang kanyang ina pabalik sa loob ng bahay. Samantala, palapit ng palapit ang mga nilalang. Hindi alam ni Elias kung ano ang kanyang gagawin. Wala siyang sandata, wala siyang kapangyarihan, isa lamang siyang simpleng binata. Ngunit nang lingunin niya ang punong buhay, ay tila may kung anong nagising sa kanyang puso. Hindi siya maaaring tumakbo. Hindi niya maaaring pabayaan ang punong ipinagkatiwala sa kanya. Huminga siya ng malalim. Tumayo siya sa harapan ng puno. At doon niya napansin ang isang kakaibang pangyayari. Unti-unting nagsimulang magliwanag ang katawan ng punong buhay. Ang mga dahon nito ay naging kulay gintong tila mga bituin. Ang mga sanga ay kumikislap. At ang buong paligid ay nabalot ng banayad na liwanag. Naramdaman ni Elias ang init na dumadaloy mula sa puno. Parang may lakas na pumapasok sa kanyang katawan. Kasabay noon ay lumakas ang tibok ng kanyang puso. Biglang huminto ang mga nilalang. Para silang natakot sa liwanag. Ngunit isang malakas na sigaw ang umaling-awngaw mula sa kagubatan. At muli silang sumugod. Sa isang iglap ay umabot ang unang nilalang sa gilid ng bukirin. Ngunit bago pa ito makalapit, ay biglang sumiklab ang liwanag mula sa puno. Isang bugso ng gintong enerhiya ang kumalat sa buong paligid. Tumama ito sa mga nilalang. Agad silang napasigaw. Isa-isang naglaho ang kanilang mga katawan na parang usok na tinangay ng hangin.
Ngunit hindi pa rin tumigil ang pagdating ng mga anino. Mas marami pa ang sumusulpot mula sa kagubatan. Mas mabangis, mas malalaki, mas nakakatakot. Nangamba si Elias. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kapangyarihan ng puno upang mapigilan silang lahat. At doon niya narinig ang isang pamilyar na tinig. Hindi mo kailangang mag-isa. Napalingon siya. Mula sa kabilang bahagi ng bukirin ay lumitaw ang matandang diwata. Ngunit iba ang kanyang anyo ngayon. Hindi na siya mukhang isang mahinang matanda. Nakasuot siya ng makinang nakasuotan na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Ang kanyang buhok ay kumikislap na parang pilak, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag tulad ng mga bituin. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kapayapaan at lakas. Diwatang Lira, ngumiti ito ng bahagya. Panahon na upang malaman mo ang katotohanan. Itinaas nito ang kanyang kamay. Agad na sumiklab ang liwanag sa paligid. Mula sa lupa ay tumubo ang napakaraming baging. Mabilis nitong binalot ang mga nilalang ng anino. Isa-isa silang naglaho, ngunit may mas malaking panganib na paparating. Biglang nagdilim ang kalangitan. Nawala ang liwanag ng buwan, at mula sa gitna ng kagubatan ay may lumitaw na napakalaking nilalang. Halos kasintaas ito ng mga puno. Maitim ang katawan, mahahaba ang sungay, at ang mga mata nito ay naglalagablab na parang apoy. Napatigil maging ang diwata. Napansin iyon ni Elias. Sa unang pagkakataon ay tila may pag-aalala sa mukha nito. Ano po iyon? Mahinang napapikit ang diwata. Isa sa mga general ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Elias. General? Isa sa mga dating lingkod ni Morvac. Kasabay ng mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na halakhak. Niyanig nito ang buong paligid. Ang mga puno ay nagsimulang manginig. Ang lupa ay tila yumanig. At dahan-dahang lumapit ang halimaw. Nakakatuwang makita kang muli, Lira. Malamig ang tinig nito, parang nanggagaling sa kailaliman ng mundo. Hindi sumagot ang diwata, matigas lamang itong nakatitig sa nilalang. Nakaligtas ka pala matapos ang huling digmaan. Ngumisi ang halimaw. At mukhang nakakita ka na naman ng bagong tagapagbantay. Napatingin ito kay Elias. Biglang nanlamig ang buong katawan ng binata. Pakiramdam niya ay para siyang hinubaran ng kaluluwa sa tindi ng tingin nito. Napakahina. Mahinang natawa ang halimaw. Iyan ba ang pag-asa ninyo ngayon? Napakuyom ng kamao si Elias. Natakot siya, ngunit ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Lumapit ng bahagya ang diwata. Huwag kang makinig sa kanya. Tumango si Elias, ngunit hindi pa rin nawawala kaba sa kanyang dibdib. Biglang itinaas ng halimaw ang kanyang kamay. Kasabay noon ay nagtipon ang maitim na usok sa paligid. At mula rito ay lumitaw ang napakaraming aninong mandirigma. Mas marami kaysa sa mga nauna. Mas malalaki. Mas mabagsik. Tila isang hukbo. Ngumiti ang halimaw. Sirain ninyo ang punong buhay. At sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Nagsimulang manginig ang lupa. Parang isang maitim na alon ang rumagasa patungo sa bukirin. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang dibdib.
Hindi niya alam kung paano niya mapipigilan ang ganoong karaming kalaban. Ngunit bago pa sila makarating ay may nangyaring hindi inaasahan. Biglang kumislap ang punong buhay. Mas maliwanag kaysa dati, mas makapangyarihan, at mula sa puno ay may lumabas na isang gintong sinag. Dumiretso ito kay Elias. Nabalot ng liwanag ang kanyang katawan. Napapikit siya. Naramdaman niya ang init, ang lakas, at ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Parang may isang tinig na bumubulong sa kanyang puso. Tagapagbantay. Protektahan mo ang buhay. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. At nagulat siya sa kanyang nakita. Ang kanyang mga kamay ay nagliliwanag. Ang kanyang katawan ay nababalot ng gintong enerhiya. At sa kanyang palad ay unti-unting nabuo ang isang mahiwagang tungkod na yari sa liwanag at kahoy. Napaatras maging ang mga nilalang ng anino. Napatitig ang halimaw. At sa unang pagkakataon ay nawala ang ngisi nito. Imposible, bulong nito. Ngunit narinig iyon ni Diwatang Lira at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sinasagot ka na ng punong buhay. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Elias ang nangyayari. Ngunit alam niya ang isang bagay. Hindi na siya ang dating simpleng magsasaka lamang. May bagong kapangyarihang gumising sa kanyang kalooban. At iyon ang maaaring maging tanging pag-asa laban sa paparating na digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Nababalot ng gintong liwanag ang buong katawan ni Elias. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pakiramdam niya ay may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang mga ugat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila kasabay ng pagtibok ng punong buhay. Ang mahiwagang tungkod sa kanyang kamay ay naglalabas ng banayad na liwanag. Hindi ito mabigat. Sa katunayan, parang matagal na niya itong hawak kahit ngayon lamang ito lumitaw. Sa harapan niya ay nakatayo ang hukbo ng mga nilalang ng anino. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi siya nakaramdam ng lubos na takot. Nandoon pa rin ang kaba. Ngunit mas matindi ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang ina, ang kanilang baryo at ang punong buhay. Tagapagbantay. Mahinang binigkas ni Diwatang Lira ang salita. Napalingon si Elias. Ako po ba iyon? Tumango ang diwata. Maraming siglo na akong naghihintay. Hinihintay ko ang taong pipiliin ng punong buhay. Napatitig si Elias sa kanyang mga kamay. Hindi pa rin siya makapaniwala. Isa lamang siyang magsasaka. Ngunit ngayon ay tila may kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng general ng kadiliman. Sugurin siya! Kasabay nito ay muling sumugod ang hukbo ng mga anino. Parang maitim na baha na rumaragasa sa kanilang direksyon. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang tungkod. Huminga siya ng malalim. At hindi niya alam kung paano, ngunit kusang gumalaw ang kanyang katawan. Itinaas niya ang tungkod. Agad na sumiklab ang gintong liwanag. Isang malaking alon ng enerhiya ang kumalat mula sa kanyang kinatatayuan. Tumama ito sa mga anino, napasigaw ang mga ito. Isa-isa silang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin.
Ngunit marami pa rin ang natira, masyadong marami. Muling sumugod ang mga ito. Sa pagkakataong ito ay nakalapit ang ilan kay Elias. Ngunit bago siya maabot ay biglang tumubo mula sa lupa ang mga ugat ng punong buhay. Mabilis nitong binalot ang mga nilalang, pagkatapos ay nilamon ng liwanag. Sa loob lamang ng ilang sandali ay napuno ng gintong sinag ang buong bukirin. Isa-isang nawala ang mga nilalang ng anino, ngunit nanatiling nakatayo ang kanilang pinuno, ang general ng kadiliman. Mabigat ang paghinga nito. Galit na galit ang mga mata. Hindi pa ito tapos. Unti-unti itong umatras. Kasabay noon ay nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. Parang natutunaw sa kadiliman. Bago tuluyang mawala ay tiningnan nito si Elias. Darating ang araw na haharap ka kay Morvac. Masisira ka. Masisira ang puno. At lalamunin ng kadiliman ang mundong ito. Pagkatapos ay naglaho ito. Kasabay ng pagkawala nito ay bumalik ang katahimikan. Unti-unting luminaw ang kalangitan. Nagpakita muli ang buwan. At ang malamig na hangin ay muling dumaloy sa paligid. Napaluhod si Elias. Pakiramdam niya ay naubos ang kanyang lakas. Agad siyang nilapitan ni Diwatang Lira. Maayos ka ba? Opo. Ngunit halatang pagod na pagod siya. Ngumiti ang diwata. Normal lamang iyan. Bakit po? Dahil ngayon mo pa lamang ginamit ang kapangyarihan ng punong buhay. Tahimik na nakinig si Elias. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan mo ring matuto. Napakunot noo siya. Matuto po ng ano? Ng tunay na kapangyarihan ng isang tagapagbantay. Hindi agad sumagot si Elias. Alam niyang tama ang diwata. Kung nagawa ng isang general ng kadiliman na magdala ng ganoong kalaking hukbo, gaano pa kaya kalakas si Morvac? Maya-maya ay lumabas ang kanyang ina mula sa kubo. Niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Napangiti si Elias, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang laban. Kinabukasan ay nagtipon ang mga tao sa baryo. Kumalat na ang balita tungkol sa nangyari noong gabi. May ilan na nakakita sa mga anino, may ilan na nakakita sa mahiwagang liwanag, at marami ang nakakita sa kapangyarihan ng punong buhay. Nagsimula silang lumapit kay Elias. Ang iba ay nagpapasalamat, ang iba ay humihingi ng tulong, at mayroon ding natatakot. Hindi alam ng binata kung paano haharapin ang lahat ng iyon. Hindi siya sanay na maging sentro ng pansin, ngunit higit sa lahat ay alam niyang hindi dapat malaman ng lahat ang buong katotohanan. Habang nag-uusap ang mga tao ay may isang lalaking tahimik na nakatingin mula sa malayo. Si Don Marcelo. Punong-puno ng inggit ang kanyang puso. Nakita niya ang paggalang ng mga tao kay Elias. At hindi niya iyon matanggap. Sa buong buhay niya ay kayamanan ang naging sandata niya upang igalang siya ng iba. Ngunit ngayon ay mas pinapansin ng mga tao ang isang mahirap na magsasaka. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Mapapasakin din ang kapangyarihang iyon. Bulong niya, hindi niya alam na may isang maitim na usok na nakamasid sa kanya mula sa lilim ng kagubatan. At sa usok na iyon ay naroon ang isang lingkod ni Morvac, nakikinig,
Naghihintay. Lumipas ang ilang araw. Patuloy na lumalaki ang punong buhay. Mas lalo itong naging kahanga-hanga. At habang lumalaki ito, ay lalo ring nagiging masagana ang buong baryo. Muling namunga ang mga taniman. Lumusog ang mga hayop. Luminis ang tubig ng ilog. Naging masaya ang mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay may isang gabi na muling dumating si Diwatang Lira. Natagpuan niya si Elias na nakaupo sa ilalim ng puno, nakatingala sa mga bituin. "Tahimik ka," sabi ng diwata. Napangiti si Elias. "Marami po akong iniisip." "Takot ka." Hindi siya sumagot. Dahil totoo iyon. Natatakot siya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina at sa buong baryo. Umupo ang diwata sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. May panahon nang hindi sapat ang pagtatanggol lamang. Napalingon si Elias. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Tumingin ang diwata sa malayong kabundukan. May 4 na sinaunang binhi na nilikha kasabay ng punong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Elias. 4 pa, tumango ang diwata. Ang binhi ng hangin, ang binhi ng tubig, ang binhi ng apoy, at ang binhi ng lupa. Tahimik siyang nakinig. Kapag nagsama-sama ang kanilang kapangyarihan, mabubuo ang sandata ng liwanag. Ang tanging bagay na tunay na kinatatakutan ni Morvac. Napalunok si Elias. "Nasaan po ang mga iyon?" Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa mukha ng diwata. "Iyon ang kailangan nating hanapin." Tahimik ang gabi. Ngunit para kay Elias, parang bumigat muli ang mundo. Akala niya ay ang pagbabantay sa punong buhay ang kanyang tungkulin. Ngunit ngayon ay may mas malaki pa siyang misyon. Kailangan niyang hanapin ang 4 na sinaunang binhi bago ito maunahan ng mga nilalang ng kadiliman. Dahan-dahan siyang tumingin sa malayong kabundukan. Hindi niya alam kung anong mga panganib ang naghihintay doon. Ngunit handa siyang harapin ang lahat, sapagkat ngayon ay isa na siyang tagapagbantay. At para mailigtas ang mundo, kailangan niyang simulan ang isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa mga lugar na hindi pa niya kailanman narating. Hindi naging madali para kay Elias ang desisyong lisanin ang baryo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kakailanganin niyang lumayo sa kanyang ina at sa lugar na kanyang kinalakihan. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Nakaupo lamang siya sa ilalim ng punong buhay habang pinagmamasdan ang mga bituin. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Diwatang Lira. May 4 pang sinaunang binhi. At kung hindi niya mahahanap ang mga ito, maaaring tuluyang lumakas si Morvac at ang kanyang hukbo. Nang sumikat ang araw ay nagpasya na siya. Handa na siyang umalis. Tahimik niyang sinabi sa kanyang ina ang kanyang pasya. Sa una ay nalungkot ang matanda, ngunit nakita nito ang katatagan sa mga mata ng anak. Alam nitong wala na itong magagawa upang pigilan siya. "Mag-ingat ka, anak," sabi nito habang pinipigilan ang pagluha. Yumuko si Elias at niyakap ang kanyang ina. "Pangako po, babalik ako." Mahigpit siyang niyakap ng matanda. "Alam ko." Maya-maya ay lumapit si Diwatang Lira.
Tahimik nitong pinagmasdan ang kanilang pamamaalam. Pagkatapos ay iniabot nito kay Elias ang isang maliit na sisidlang yari sa kristal. "Ano po ito?" tanong niya. "Patak ng liwanag," sagot ng diwata. "Makakatulong ito kapag ikaw ay nasa matinding panganib." Maingat niyang tinanggap ang sisidlan. Pagkatapos ay isinabit sa kanyang baywang. Nang handa na ang lahat ay tumingin siya sa punong buhay. Maliwanag itong kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Parang nagpapaalam din ito. Ngumiti si Elias at nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Lumipas ang ilang araw. Tinahak niya ang mga bundok, kagubatan at ilog na hindi pa niya kailanman nararating. Sa bawat lugar na kanyang nadadaanan ay may mga taong kanyang nakikilala. May mababait, may mapagbigay, ngunit mayroon ding mapagsamantala. Unti-unti niyang natututuhan ang tunay na kalagayan ng mundo sa labas ng kanilang baryo. At habang siya ay naglalakbay, ay lalo niyang nauunawaan kung gaano kalawak ang panganib na kinakaharap nila. Sa ikalimang araw ng kanyang paglalakbay, ay narating niya ang paanan ng bundok ulap. Ayon kay Diwatang Lira, dito nakatago ang unang sinaunang binhi. Ang binhi ng hangin. Ngunit may babala rin ang diwata. Hindi ito basta-basta makukuha. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Habang papalapit siya sa bundok ay napansin niyang kakaiba ang paligid. Napakalakas ng hangin. Ang mga puno ay halos yumuyuko sa bawat bugso. Maging ang malalaking bato ay tila kinakayod ng walang tigil na unos. Nahirapan siyang maglakad. Ilang beses siyang muntik matumba. Ngunit nagpatuloy siya. Maya-maya ay may narinig siyang sigaw. "Tulong!" Napalingon siya. Sa gilid ng isang bangin ay may isang batang babae na nakahawak lamang sa ugat ng puno. Konting pagkakamali lamang ay mahuhulog ito sa malalim na bangin. Agad na tumakbo si Elias. "Huwag kang bibitaw," sigaw niya. Humahagulgol ang bata. Takot na takot ito. Dahan-dahang lumapit si Elias. Mahirap ang sitwasyon. Malakas ang hangin at anumang maling galaw ay maaaring ikapahamak nilang dalawa. Ngunit hindi siya nag-atubili. Inabot niya ang kamay ng bata. "Magtiwala ka sa akin." Nanginginig na tumango ang bata. At sa tamang sandali ay mabilis niya itong hinila. Pareho silang bumagsak sa lupa, humihingal, ngunit ligtas. Napaluha ang bata. "Salamat po," ngumiti si Elias. "Walang anuman." Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo ang bata at doon napansin ni Elias ang kakaiba. Hindi ito ordinaryong bata. Ang buhok nito ay kulay pilak at ang mga mata ay kulay bughaw na parang kalangitan. Bigla itong ngumiti, isang kakaibang ngiti. At bago pa makapagsalita si Elias ay naglaho ito. Parang hangin, napaatras siya. "Ano iyon?" bulong niya. Kasabay noon ay may lumitaw na isang sinag ng liwanag sa harapan niya. Unti-unti itong naging isang pinto na yari sa umiikot na hangin. Nang makita yon ni Elias, ay naalala niya ang mga kwento ni Diwatang Lira. Ang mga espiritu ng kalikasan ay kadalasang sumusubok sa mga taong naghahanap ng sinaunang kapangyarihan. At mukhang nalampasan niya ang unang pagsubok. Huminga siya ng malalim at pumasok sa mahiwagang pintuan.
Pagpasok niya ay napunta siya sa isang kakaibang lugar. Para itong mundo sa ibabaw ng mga ulap. Walang lupa, walang bundok, walang ilog. Tanging puting ulap at bughaw na kalangitan ang nakapaligid sa kanya. At sa gitna nito ay may isang lumulutang na templo. Napakaganda nito. Yari sa puting bato at kristal. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang naglalakad ay napansin niyang walang anumang buhay sa paligid. Napakatahimik. Parang wala siyang kasama sa buong mundo. Nang marating niya ang gitna ng templo ay may narinig siyang tinig. Tagapagbantay. Napalingon siya. Sa kanyang harapan ay may lumitaw na isang nilalang. May anyong tao ito ngunit yari sa hangin at liwanag. Mahaba ang buhok, makinang ang mga mata, at tila lumulutang lamang sa ere. Ako si Arya, sabi nito. Tagapag-ingat ng binhi ng hangin. Yumuko si Elias bilang paggalang. Ako po si Elias. Alam ko, sagot nito. Tinutuntun ka na ng kadiliman. Napatigil si Elias. Alam ninyo? Tumango si Arya. At alam kong hinahanap mo ang binhi ng hangin. Tahimik siyang nakinig. Ngunit hindi sapat na hanapin mo ito. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Huminga ng malalim si Elias. Ano po ang kailangan kong gawin? Ngumiti si Arya. At biglang nagbago ang paligid. Naglaho ang templo, naglaho ang mga ulap. Napalitan ang lahat ng isang malawak na kapatagan. At sa malayo ay nakita niya ang kanyang baryo, ang kanyang ina, at ang punong buhay. Ngunit may kakaiba. Nasusunog ang lahat. Nasisira ang baryo. Naghihiyawan ang mga tao. At sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo si Morvac. Nagyelo ang dugo ni Elias. Maling pananaw lamang ito, sabi ni Arya. Ngunit ang iyong magiging sagot ang mahalaga. Biglang may lumitaw na isang gintong espada sa harapan niya. Kasabay nito ay narinig niya ang tinig ni Morvac. Kung nais mong iligtas ang iyong ina, iwanan mo ang mundo. Kung nais mong iligtas ang mundo, mamamatay ang iyong ina. Nanlaki ang mga mata ni Elias, parang tinusok ang kanyang puso. Muli niyang nakita ang kanyang ina. Nakahiga ito, mahina, at tila naghihintay ng kanyang tulong. Kasabay nito ay nakita rin niya ang libu-libong tao na umaasa sa kanya. Hindi niya alam ang pipiliin. Napakasakit, napakahirap. Ngunit matapos ang mahabang katahimikan ay mahigpit niyang hinawakan ng espada. At tumingala. Ililigtas ko silang lahat, sabi niya. Natahimik ang buong paligid. At kung kailangan kong magsakripisyo para mangyari iyon, tatanggapin ko. Biglang nabasag ang ilusyon. Naglaho ang apoy, naglaho ang kaguluhan, at muli siyang napunta sa templo ng hangin. Tahimik na nakatitig sa kanya si Arya. Pagkatapos ay ngumiti ito. Natagpuan ko ang sagot na hinahanap ko. Unti-unti nitong iniunat ang kamay, at sa gitna ng kanyang palad ay lumitaw ang isang kumikislap na binhi, kulay bughaw, kasing liit ng isang perlas, ngunit taglay ang napakalakas na enerhiya. Narito ang binhi ng hangin. Masayang tinanggap iyon ni Elias. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay biglang nanginig ang buong templo. Umihip ang napakalakas na hangin. Nagbago ang mukha ni Arya. Narito na sila.
Napakunot noo si Elias. Sino? Bago ito makasagot ay biglang nabasag ang isang bahagi ng templo. At mula sa kadiliman ay lumitaw ang tatlong nilalang na nakasuot ng maiitim na balabal. Pulang-pula ang kanilang mga mata. At naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Napalunok si Elias. Agad niyang nakilala ang mga ito. Mga lingkod ni Morvac. At mukhang hindi nila hahayaang makaalis siya ng buhay dala ang binhi ng hangin. Yumanig ang buong templo ng hangin. Ang mga haliging yari sa kristal ay nagsimulang mabasag. Ang malalakas na bugso ng hangin ay umiikot sa paligid na parang mga galit na dragon. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang binhi ng hangin. Nasa kanyang palad ang maliit na bughaw na binhi, ngunit ramdam niya ang napakalakas na enerhiyang nagmumula rito. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang tatlong lingkod ni Morvac. Pawang matataas ang kanilang katawan. Nakatago ang kanilang mga mukha sa ilalim ng maiitim na balabal. Ngunit kitang-kita ang kanilang nagliliyab na mga matang kulay pula. Ang hangin sa paligid ay tila lumamig ng husto. Sa wakas ay natagpuan ka rin namin, sabi ng isa sa kanila. Mababa at nakakatakot ang tinig nito. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang mahiwagang tungkod. Hindi siya umatras, ngunit alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Lumapit si Arya sa kanyang tabi. Ang tagapag-ingat ng binhi ng hangin ay seryoso ang mukha. Makinig ka, Elias, mahina nitong sabi. Ang mga ito ay kabilang sa tatlong tagasunod ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ng binata. Kasing lakas po ba sila ng general? Hindi, sagot ni Arya. Ngunit kapag nagsama-sama sila, maaari silang maging mas mapanganib. Tahimik na lumunok si Elias. Hindi pa man siya nakababawi sa kanyang mga pagsubok, ay heto na naman ang panibagong panganib. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay umaling-aungaw ang malakas na halakhak ng isa sa mga lingkod. Ibigay mo ang binhi, sabi nito. At baka iligtas namin ang iyong buhay. Umiling si Elias. Hindi. Agad nagdilim ang mukha ng nilalang. Kung ganoon ay mamamatay ka. Biglang naglaho ang tatlo. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na sila ni Elias. Mabilis silang kumilos na parang mga anino. Agad niyang itinaas ang kanyang tungkod. Isang gintong kalasag ang lumitaw sa kanyang harapan. Kasabay noon ay tumama ang unang pag-atake. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Napaatras si Elias ng ilang hakbang. Naramdaman niya ang bigat ng lakas ng kalaban. Mas malakas sila kaysa sa mga nakaharap niya noon. Muling sumugod ang ikalawang lingkod. Sa pagkakataong ito ay naglabas ito ng maitim na sibat. Direkta itong tumama sa kalasag. Nagsimulang mabitak ang gintong liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi niya inaasahang ganoon kalakas ang kapangyarihan ng mga ito. Elias, sigaw ni Arya. Makinig ka sa hangin. Napatingin siya rito. Huwag mong pilitin ang lakas. Hayaan mong gabayan ka ng hangin. Sa gitna ng kaguluhan ay pinikit ni Elias ang kanyang mga mata. Isang sandali lamang, isang napakaikling sandali. At doon niya narinig ang bulong ng hangin, parang isang awitin, mahina,
ngunit malinaw. Unti-unti niyang naramdaman ang enerhiya ng binhi ng hangin. Parang may dumadaloy na ilog ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Muling iminulat ni Elias ang kanyang mga mata, at sa pagkakataong ito ay bughaw na liwanag ang kumikislap sa paligid niya. Nagtaka ang mga lingkod ni Morvac, ngunit huli na. Itinaas ni Elias ang kanyang tungkod. Agad umihip ang napakalakas na bagyo. Ang sahig ng templo ay nagsimulang umuga. Ang mga ulap ay umikot na parang higanteng ipo-ipo. At sa unang pagkakataon ay napaatras ang mga lingkod ng kadiliman. Hindi sila makalapit. Ang hangin mismo ang humaharang sa kanila. Imposible! Sigaw ng isa. Ngayon pa lamang niya nakuha ang binhi, ngunit hindi sumagot si Elias. Nararamdaman niya ang kakaibang pagkakaisa sa pagitan niya at ng kapangyarihan ng hangin. Parang bahagi na ito ng kanyang sarili. Mabilis niyang iwinasiwas ang tungkod. 3 malalakas na bugso ng hangin ang tumama sa mga kalaban. Tumilapon ang mga ito sa malayo, ngunit hindi pa tapos ang laban. Biglang nagsanib ang maitim na enerhiya ng 3 nilalang. Unti-unting nabalot ng kadiliman ang buong templo. At mula sa gitna nito ay lumitaw ang isang napakalaking anyo. Isang higanting halimaw na yari sa anino. May 4 na braso, mahahabang sungay, at mga matang parang apoy. Naramdaman ni Elias ang pagyanig ng lupa. Maging si Arya ay napaatras. Mag-ingat, sigaw nito. Iyan ang tunay nilang anyo. Umungal ang halimaw. At sa isang hampas ng kanyang kamay ay nabasag ang kalahati ng templo. Nagliparan ng mga piraso ng kristal. Napatalon si Elias upang makaiwas. Muntik na siyang tamaan. Paglapag niya ay agad siyang huminga ng malalim. Alam niyang hindi sapat ang ordinaryong pag-atake. Kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng binhi ng hangin ng buo. Ngunit paano? Biglang nagliwanag ang bughaw na binhi sa kanyang kamay. Kasabay nito ay may narinig siyang tinig. Hindi ito tinig ni Arya, hindi rin kay Diwatang Lyra. Isa itong sinaunang tinig. Malalim, makapangyarihan. Ang tunay na lakas ng hangin ay hindi nasa kanyang galit, nasa kanyang kalayaan. Napapikit si Elias, at sa sandaling iyon ay naunawaan niya. Hindi niya kailangang kontrolin ang hangin, kailangan niya itong samahan. Kailangan niya itong pagkatiwalaan. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang mga kamay at agad na tumugon ang buong kalangitan. Umikot ang mga ulap, lumakas ang bagyo, ngunit sa halip na maging magulo ay naging maayos ang galaw nito. Parang isang napakalaking sayaw ng kalikasan. Nanlaki ang mga mata ng halimaw. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ito ng takot. At pagkatapos ay bumagsak mula sa langit ang isang napakalaking haligi ng hangin. Tinamaan nito ang halimaw. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw. Nagsimulang mabiyak ang katawan nito. 1, 2, 3, hanggang sa tuluyan itong naglaho. Kasabay noon ay naglaho rin ang kadiliman. Bumalik ang liwanag sa paligid, humina ang hangin at muling naging tahimik ang templo. Napaluhod si Elias, hingal na hingal. Halos wala nang natitirang lakas sa kanyang katawan, ngunit nagtagumpay siya. Ngumiti si Arya. Lumapit ito at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Karapat dapat ka nga, mahina nitong sabi.
Ngunit bago pa makasagot si Elias ay biglang lumitaw sa ere ang isang maitim na usok. Unti-unti itong naging isang mukha, malamig, mabangis, at puno ng galit. Nagyelo ang dugo ni Elias. Hindi niya kailangang hulaan kung sino iyon, dahil alam niya agad. Si Morvac. Direkta siyang pinagmamasdan ng hari ng kadiliman. Ngumiti ito, ngunit walang kabutihan sa ngiting iyon. Paparating ka na sa aking mundo, tagapagbantay. Malamig nitong sabi, hahanapin mo ang iba pang mga binhi, at bawat hakbang mo ay magiging mas masakit. Tahimik si Elias. Ngunit hindi siya nagpatalo sa takot. Tinitigan niya ng diretso si Morvac at sa unang pagkakataon ay nagsalita siya ng buong tapang. Hindi kita hahayaang sirain ang mundo. Nawala ang ngiti ni Morvac at sa loob ng ilang segundo ay naghari ang katahimikan. Pagkatapos ay muling ngumiti ang hari ng kadiliman. Ngunit mas malamig kaysa dati. Magkikita tayo sa lalong madaling panahon. At bigla itong naglaho. Naiwan si Elias na nakatitig sa kawalan. Alam niyang mas malaki pa ang mga pagsubok na naghihintay. Ngunit ngayon ay hawak na niya ang unang sinaunang binhi. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may pag-asa silang talunin ng kadiliman. Gayunpaman, hindi pa niya alam na sa malayong bahagi ng mundo, sa kailaliman ng dagat ng mga bituin, ay nagising na rin ang tagapagbantay ng ikalawang sinaunang binhi, ang binhi ng tubig. At kasama ng paggising nito ay ang pag-usbong ng isang bagong panganib na maaaring sumira sa kanyang susunod na paglalakbay. Makalipas ang ilang araw matapos makuha ni Elias ang binhi ng hangin, nagsimula siyang maglakbay patungo sa susunod na layunin. Kasama niya si Diwatang Lira. Matapos ang nangyari sa templo ng hangin, muli itong nagpakita upang gabayan siya sa susunod na bahagi ng kanyang misyon. Tahimik silang naglalakad sa isang malawak na kapatagan habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang maliit na sisidlang naglalaman ng binhi ng hangin. Paminsan-minsan ay kumikislap ito na tila buhay. Nasaan po ang binhi ng tubig? Tanong ni Elias. Tumingin si Diwatang Lira sa malayong abot tanaw. Sa dagat ng mga bituin. Anong klasing lugar po iyon? Bahagyang ngumiti ang diwata. Isa sa mga pinakamatandang lugar sa mundong ito. Kapag sumasapit ang gabi, ang tubig doon ay nagiging parang salamin ng kalangitan. At sinasabing ang mga bituin ay nakikipag-usap sa dagat. Tahimik na nakinig si Elias. Habang mas marami siyang natututuhan tungkol sa mundo, lalo siyang namamangha sa mga hiwagang matagal nang nakatago sa paningin ng mga tao. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang pangamba. Dahil alam niyang bawat binhing kanyang hahanapin ay binabantayan ng mga panganib na mas mabagsik kaysa sa nauna. Pagkaraan ng 5 araw na paglalakbay, ay narating nila ang baybayin. At nang makita iyon ni Elias ay napahinto siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang dagat ay tila yari sa mga bituin. Kumikislap ang bawat alon. Parang may libo-libong munting ilaw na lumulutang sa ilalim ng tubig. Napakaganda nito. Hindi niya maalis ang kanyang tingin. Ito ang dagat ng mga bituin, sabi ni Diwatang Lira.
Tumango si Elias. Wala siyang masabi. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya nakakita ng ganoong kagandang tanawin. Ngunit maya-maya ay napansin niya ang kakaiba. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik, walang ibon, walang isda, walang anumang palatandaan ng buhay. Napakunot noo siya. Bakit parang walang nilalang dito? Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip ay tumingin ito sa malayong bahagi ng dagat. At doon nakita ni Elias ang isang malaking anino sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan itong gumagalaw. Napakalaki. Mas malaki pa sa anumang nilalang na nakita niya. May nagbabantay. Mahinang sabi ng diwata. At sa sandaling iyon ay lumubog muli ang anino sa kailaliman. Pagsapit ng gabi ay nakarating sila sa isang maliit na pulo sa gitna ng dagat. Naroon ang isang sinaunang templo. Bahagyang sira na ito dahil sa paglipas ng panahon. Ngunit makikita pa rin ang dating karangyaan nito. Napapalibutan ito ng mga estatwang yari sa kristal, at sa gitna ay may isang bilog na lawa. Lumapit si Elias, biglang kumislap ang tubig, at mula rito ay may lumitaw na isang babae. Mahaba ang kanyang buhok na kulay bughaw. Ang kanyang kasuotan ay tila gawa sa tubig, at ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng dagat. Ako si Nereia, sabi nito, tagapag-ingat ng binhi ng tubig. Agad na yumuko si Elias. Ikinuwento niya ang kanyang misyon. Tahimik lamang na nakinig si Nereia. Nang matapos siya ay tumango ito. Alam kong darating ka, ngunit hindi agad nito inilabas ang binhi. Sa halip ay tumingin ito sa lawa. Ang tubig ay hindi lamang nagbibigay buhay. Sinasalamin din nito ang katotohanan. Napakunot noo si Elias. Ano po ang ibig sabihin ninyo? Ngumiti si Nereia. At biglang nagliwanag ang lawa. Unti-unting nagbago ang tubig. At lumitaw rito ang isang larawan. Nakita ni Elias ang kanyang sarili, ngunit hindi ito ang kasalukuyang siya. Isa itong mas matandang Elias. Makapangyarihan, marangal, ngunit may kakaiba. Nakaupo siya sa isang trono, napapalibutan ng kayamanan, at sa kanyang paanan ay nakaluhod ang maraming tao. Nanlaki ang mga mata niya. Ano ito? Isang posibilidad, sagot ni Nereia. Muling nagbago ang tubig. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang kanyang sarili na ginagamit ang kapangyarihan ng mga binhi upang maghari, upang yumaman, upang kontrolin ang iba. Naramdaman ni Elias ang takot. Parang nakikita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na ayaw niyang tanggapin. Hindi ako ganyan, mahina niyang sabi. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Muling nagbago ang larawan at nakita niya ang kanyang ina, nakahiga, mahina, may sakit, at walang sino mang tumutulong dito. Kasunod noon ay nakita niya ang kanyang baryo na winasak ng kadiliman. Nagsimula siyang manginig. Pigilan ninyo ito, sabi niya, ngunit hindi gumalaw si Nereia. Ang tubig ay nagpapakita lamang ng katotohanan. Bawat puso ay may liwanag, at bawat puso ay may anino. Natahimik si Elias. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin nito. Hindi sapat na maging mabuting tao. Kailangan ding tanggapin ang mga kahinaan sa loob ng sarili. Matagal siyang nakatitig sa lawa, hanggang sa wakas ay nagsalita siya.
Takot ako. Tahimik ang paligid. Takot akong mabigo. Takot akong mawala ang mga mahal ko. At natatakot akong magkamali. Napatitig si Nerea sa kanya, ngunit nagpatuloy siya. Pero hindi ako magpapadala sa takot. Dahil kung susuko ako, mas maraming masasaktan. Biglang lumiwanag ang lawa. Kasabay noon ay ngumiti si Nerea. Nahanap mo ang sagot. Unti-unti nitong iniangat ang kanyang kamay, at mula sa gitna ng lawa ay lumitaw ang isang makinang na binhi. Kulay asul. Parang isang patak ng purong tubig. Kumikislap ito sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Ito ang binhi ng tubig. Masayang tinanggap iyon ni Elias, ngunit bago pa siya makapagpasalamat ay biglang nagdilim ang buong paligid. Nawala ang liwanag ng mga bituin. Tumigil ang hangin at nagsimulang manginig ang tubig sa lawa. Napalingon si Nerea. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Huli na, sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ano po? Bago ito makasagot ay biglang sumabog ang tubig sa dagat. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na dagundong. At mula sa kailaliman ay may lumitaw na napakalaking nilalang. Mas malaki pa ito kaysa sa anumang halimaw na nakita niya. Ang katawan nito ay nababalot ng maiitim na kaliskis. Ang mga mata nito ay pulang-pula. At sa ulo nito ay may mahahabang sungay na tila yari sa itim na bato. Umungal ito. Nyanig ng sigaw nito ang buong dagat. Ang mga alon ay umabot sa taas ng mga puno. Napalunok si Elias. Ano iyon? Mahigpit na hinawakan ni Nerea ang kanyang sibat na yari sa kristal. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Elias ang takot sa kanyang mukha. Iyan ang Leviathan ng kadiliman. Mahina nitong sabi. Isa sa mga pinakamatandang halimaw ni Morvac. Muling umungal ang higanteng nilalang. At kasabay noon ay nagsimulang mabasag ang sinaunang templo. Alam ni Elias na hindi sila makakatakas. At upang mapanatili ang binhi ng tubig, kakailanganin nilang harapin ang isa sa pinakamapanganib na nilalang sa buong mundo. Yumanig ang buong dagat ng mga bituin. Ang dati nitong payapang tubig ay naging mabangis na parang nagngangalit na bagyo. Humahampas ang malalaking alon sa sinaunang templo. Isa-isang nababasag ang mga haliging yari sa kristal. At sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo ang Leviathan ng kadiliman. Napakalaki nito. Ang ulo pa lamang nito ay kasinlaki na ng isang bahay. Ang katawan nito ay tila walang katapusan habang gumagalaw sa ilalim ng dagat. Ang mga matang kulay pula ay nakatitig kay Elias. Parang alam nitong nasa kanya ang binhi ng tubig. Naramdaman ni Elias ang panlalamig ng kanyang buong katawan, ngunit hindi siya umatras. Hindi na siya maaaring umatras. Dalawa na ang sinaunang binhing kanyang hawak. At alam niyang anumang mangyari, hindi niya maaaring hayaan na mapunta ang mga iyon sa kadiliman. Mag-ingat ka, sigaw ni Nerea. Kasabay noon ay itinaas nito ang kanyang sibat. Agad na kumislap ang buong dagat. Mula sa paligid ay umangat ang napakalalaking haligi ng tubig. Parang mga higanteng ahas na sabay-sabay sumalakay sa Leviathan. Ngunit umaling-awngaw lamang ang malakas na ungol ng halimaw.
Sa isang kumpas ng buntot nito ay nabasag ang mga haligi ng tubig. Parang mga basong bumagsak sa bato. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi niya inaasahang ganoon kalakas ang nilalang. Muling sumugod ang Leviathan. Bumuka ang napakalaking bibig nito. At mula rito ay lumabas ang isang bugso ng maitim na enerhiya. Agad na tumalon sina Elias at Nerea upang umiwas. Tumama ang enerhiya sa templo. Sa isang iglap ay gumuho ang kalahati nito. Nagliparan ang mga piraso ng bato at kristal. Halos mawalan ng balanse si Elias. Ngunit mabilis siyang tumayo. Muli niyang hinawakan ang kanyang tungkod. Kasabay nito ay nagsimulang kumislap ang binhi ng hangin at binhi ng tubig. Parang tumutugon ang mga ito sa isa't isa. Napansin iyon ni Nerea. Nararamdaman nila ang isa't isa, sabi nito. Napatingin si Elias sa dalawang binhi. Biglang may kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan, mas malakas kaysa dati, mas malinaw, mas buhay. At sa unang pagkakataon ay naunawaan niya, hindi magkakahiwalay ang mga sinaunang binhi. Bahagi sila ng iisang kapangyarihan, huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang tungkod. Agad na umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito ay umangat ang tubig sa paligid. Unti-unting nagsanib ang dalawang puwersa, hangin at tubig. Nabuo ang isang napakalaking ipo-ipong kumikislap sa bughaw at gintong liwanag. Napahinto ang Leviathan. Ngunit saglit lamang, muling umungal ang halimaw at sumugod. Direkta itong tumalon palabas ng dagat. Parang isang bundok na bumagsak mula sa kalangitan. Ngunit sa tamang sandali ay itinuro ni Elias ang kanyang tungkod. Sumiklab ang pinagsanib na kapangyarihan. Tumama ang napakalaking ipo-ipo sa Leviathan. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog. Niyanig nito ang buong dagat, napaatras ang halimaw. Ngunit hindi pa rin ito natalo. Bagkus ay lalo lamang itong nagalit. Biglang nagdilim ang kalangitan, nawala ang liwanag ng mga bituin. At mula sa ulap ay nagsimulang bumuhos ang maitim na ulan. Naramdaman ni Elias ang kakaibang enerhiya nito. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay ulan ng kadiliman. Bawat patak na tumatama sa tubig ay nag-iiwan ng maitim na usok. Unti-unting nangingitim ang dagat. Napakunot noo si Nerea. Hindi maaari. Ano po iyon? Tanong ni Elias. Namutla ang tagapag-ingat ng dagat. Ginagamit ng Leviathan ang sumpa ng kailaliman. Kapag tuluyang nangitim ang dagat, mawawala ang kapangyarihan ng binhi ng tubig. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi sila maaaring mabigo. Hindi ngayon. Hindi matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na tinig. Mula ito sa kalangitan. Malamig, mabigat, at puno ng kapangyarihan. Pinahihirapan mo lamang ang iyong sarili, Elias. Nanlaki ang mga mata niya. Agad niyang nakilala ang tinig, si Morvac. Unti-unting lumitaw ang kanyang mukha sa loob ng maiitim na ulap. Napakalaki nito. Parang nakatanaw mula sa kabilang mundo. Sumuko ka na, sabi nito. Hindi mo maililigtas ang lahat.
Tahimik si Elias, ngunit ipinagpatuloy ni Morvac. Ang iyong ina ay nag-iisa. Ang iyong baryo ay walang tagapagtanggol. At habang narito ka, papalapit na ang aking hukbo. Parang sinaksak ang puso ni Elias. Muling bumalik sa kanyang isip ang kanyang tahanan, ang kanyang ina, ang punong buhay. Paano kung totoo ang sinasabi ni Morvac? Paano kung may nangyayari na roon ngayon? Paano kung hindi niya sila mailigtas? Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib at naramdaman niya ang pagpasok ng pagdududa. Ngunit sa sandaling iyon ay may kumislap sa kanyang dibdib. Ang maliit na sisidlan na ibinigay ni Diwatang Lira. Ang patak ng liwanag. Bigla niyang naalala ang mga salita ng Diwata. Ang tunay na tagapagbantay ay hindi sumusuko sa takot. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata. Hindi niya pinakinggan ang mga salita ni Morvac. Sa halip ay inalala niya ang kanyang ina, ang kanyang baryo, ang mga taong umaasa sa kanya, at ang pangakong kanyang ginawa. Nang muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, ay nawala ang pagdududa. Pinalitan ito ng matinding katatagan. Tumingin siya sa mukha ni Morvac at nagsalita. Hindi mo ako maloloko. Nawala ang ngiti ng hari ng kadiliman. Ano man ang mangyari, lalaban ako. Maging gaano ka pa kalakas. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa katawan ni Elias. Mas maliwanag kaysa dati. Tumugon ang binhi ng hangin. Tumugon ang binhi ng tubig. At maging ang patak ng liwanag ay nagsimulang kumislap. Kasabay nito ay lumiwanag ang buong dagat. Unti-unting nawala ang maitim na ulan. At nagsimulang magningning muli ang tubig. Umungal ang Leviathan. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ito ng takot. Sapagkat ang liwanag na nasa harapan nito ay hindi na katulad ng dati. Lumakas na si Elias at nagsisimula ng magising ang tunay na kapangyarihan ng mga sinaunang binhi. Ngunit habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, isang mas malaking lihim ang unti-unting nagbubukas. Isang lihim na matagal nang nakatago kahit kay Diwatang Lira. At ang lihim na iyon ay matatagpuan sa lugar ng ikatlong sinaunang binhi. Ang binhi ng apoy. Ang liwanag na nagmumula kina Elias ay kumalat sa buong dagat ng mga bituin. Unti-unting naglaho ang maitim na ulan. Nagbalik ang ningning ng tubig at muling sumikat ang mga bituin sa kalangitan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa gitna ng dagat ay patuloy na umuungal ang Leviathan ng kadiliman. Galit na galit ito. Ang dati nitong pulang mga mata ay tila mas lalo pang nagliliyab. Alam nitong unti-unti nang nawawala ang kapangyarihang ibinigay rito ng kadiliman at hindi iyon nito matatanggap. Sa isang malakas na dagundong ay muli itong sumugod. Naghati ang tubig sa daraanan nito. Parang isang gumagalaw na bundok na nais durugin ang lahat ng nasa harapan nito. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kanyang tungkod. Sa kanyang kaliwang kamay ay kumikislap ang binhi ng hangin. Sa kanyang kanang kamay naman ay nagliliwanag ang binhi ng tubig. Unti-unti niyang nararamdaman ang pagkakaisa ng dalawang kapangyarihan. Parang may isang sinaunang awit na umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. At habang pinakikinggan niya iyon,
ay mas lalo niyang nauunawaan ang kanyang tungkulin. Hindi siya pinili upang maging bayani. Hindi siya pinili upang maging hari. Pinili siya upang maging tagapagbantay. Tagapagbantay ng buhay. Tagapagbantay ng pag-asa. Tagapagbantay ng liwanag. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon ay lubos niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng dalawang binhi. Agad na sumiklab ang bughaw at gintong liwanag. Umikot ang hangin, tumaas ang tubig. At sa pagitan ng dalawang puwersa ay nabuo ang isang napakalaking sibat ng enerhiya. Kumikislap ito na parang bituin. Napatigil maging ang Leviathan. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang malakas na sigaw ay itinutok ni Elias ang sibat. Tumama ito sa dibdib ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang pinakamalakas na pagsabog na kanyang narinig sa buong buhay niya. Niyanig nito ang dagat. Niyanig nito ang kalangitan. Niyanig nito ang buong paligid. Napapikit si Elias dahil sa tindi ng liwanag, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ay nakita niyang lumuluhod ang Leviathan. Unti-unti itong naglalaho, parang usok na tinatangay ng hangin. Ngunit bago tuluyang mawala, ay may kakaibang nangyari. Naging malinaw ang mga mata nito. Nawala ang pulang apoy. At sa loob ng ilang sandali ay tila naging payapa ang mukha nito. Napakunot noo si Elias. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang tinig ng halimaw. Salamat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala, hindi galit, hindi pagbabanta, kundi pasasalamat. At bago pa siya makapagtanong ay tuluyan nang naglaho ang Leviathan. Naiwang tahimik ang dagat, maging si Nerea ay nagulat. Ano yon? Tanong ni Elias. Matagal na natahimik ang tagapag-ingat ng dagat. Pagkatapos ay nagsalita ito. Ang Leviathan ay hindi ipinanganak na halimaw. Napatingin si Elias. Isa siyang sinaunang tagapagbantay. Isa sa mga unang nilalang ng liwanag. Nanlaki ang mga mata niya. Ngunit nilason siya ng kadiliman ni Morvac. Tahimik na nakinig si Elias. Kaya noong napalaya mo siya, nakabalik ang kanyang tunay na pagkatao bago siya tuluyang mawala. Natahimik ang binata. Sa unang pagkakataon ay naisip niyang marahil ay mas marami pang biktima ang kadiliman kaysa sa kanyang inaakala. At marahil ay hindi lahat ng kanyang makakalaban ay tunay na masama. Kinabukasan ay nagpaalam sila kay Nerea. Bago sila umalis ay may ibinigay itong isang kristal kay Elias. Makakatulong ito sa iyong susunod na paglalakbay. Sabi nito. Maingat niya itong tinanggap. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakbay muli. Sa pagkakataong ito ay patungo sa lupain ng nagbabagang bato. Ayon kay Diwatang Lira, doon nakatago ang binhi ng apoy. Isa ito sa mga pinakadelikadong lugar sa buong mundo. Hindi ordinaryong init ang nagahari roon. May mga ilog ng lava, may mga bundok na naglalabas ng apoy, at may mga nilalang na isinilang mula sa naglalagablab na enerhiya ng kalikasan. Habang papalapit sila ay napansin ni Elias ang pagbabago ng paligid. Unti-unting natutuyo ang mga halaman. Umiinit ang hangin. At maging ang lupa ay tila nagbabaga. Makalipas ang ilang araw ay narating nila ang hangganan ng lupain. At agad siyang napahinto.
Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakalaking bulkan. Mas malaki pa ito kaysa sa anumang bundok na nakita niya. Mula sa bunganga nito ay lumalabas ang pulang usok at paminsan-minsan ay may sumasabog na apoy. Naroon ang binhi ng apoy, sabi ni Diwatang Lira. Napatingin si Elias sa tuktok ng bulkan. Napakalayo nito at halatang hindi magiging madali ang pag-akyat. Ngunit bago pa sila makapagsimula ay may narinig silang malakas na yabag. 1, 2, 3. Unti-unti itong lumalapit. Naghari ang katahimikan. Pagkatapos ay may lumitaw na isang matandang lalaki mula sa likod ng mga bato. Nakasuot ito ng mahabang pulang balabal. Mahaba ang buhok at may hawak na tungkod na tila yari sa apoy. Napatigil si Diwatang Lira. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay nakita ni Elias ang pagkagulat sa kanyang mukha. Lira, sabi ng matanda, mahina ngunit makapangyarihan ang kanyang tinig. Napakunot noo si Elias. Kilala ninyo siya? Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip ay matagal itong nakatingin sa matanda. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Akala ko ay matagal ka nang namatay. Ngumiti ang matanda. Maraming bagay ang hindi mo alam. Nanlaki ang mga mata ni Elias. May kakaiba sa lalaki. Napakalakas ng kanyang presensya. Mas malakas pa kaysa kay Nerea. Mas malakas pa kaysa kay Area. At marahil ay kasing lakas ng isang sinaunang tagapagbantay. Sino po siya? Tanong ni Elias. Tahimik na napabuntong hininga si Diwatang Lira. At ang sagot nito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa binata. Iyan si Azrael, ang unang tagapagbantay ng mga binhi. Parang tumigil ang mundo ni Elias. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang unang tagapagbantay? Ibig sabihin, may nauna sa kanya. At kung buhay pa ito matapos ang napakahabang panahon, maaaring alam nito ang mga lihim tungkol sa mga binhi, ang katotohanan tungkol kay Morvac, at marahil ang lihim tungkol sa kanyang sariling kapalaran. Ngunit habang nakatitig siya kay Azrael ay may kakaiba siyang napansin. Sa ilalim ng pulang balabal nito ay may bakas ng maitim na enerhiya. Isang enerhiyang kahawig ng kapangyarihan ng kadiliman. At doon nagsimulang mabuo ang isang nakakatakot na tanong sa isip ni Elias. Kaibigan ba nila si Azrael? O isa itong mas malaking panganib kaysa kay Leviathan? Wakas.